And I continue to respect the Supreme Court. Hindi po magbabago iyan. But, Mr. President, Doon ako natawa, no? Nire-respeto daw niya yung Supreme Court, pero panay naman ang kuda nila, di ba? Dapat may impeachment, pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Yun! Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Pinamukha lang niya doon sa mga yon na kinain niya ng buong buo na idea nyo na lang yan. Hindi nga yan ang gusto ng taong bayan eh. Stop using taong bayan. Ito ang gusto ng taong bayan. Taong bayan yung Alright! What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Hit it, DJ! Di kami natatakot sa katotohanan. Oh yeah! Sa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin Yun ang gusto ko. Sumasalamin. para sa mamamayan. Totoong laban, Panalo eh. Archive na. lahat ng tanong may klarong kasi. O, shoutout natin lahat ng mga viewers natin abroad, OFW ka man, o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, narito na! Mapagmatsyag, Truth ang hanap, di kami nagtitinag, walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, Kaya na! tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin Joe Malone TV! para sa mamamayan. Totoo ang laban, Oh yeah! kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Okay. Siyempre, shoutout muna natin lahat ng ating mga members dito sa Joe Malone TV. Si Ma'am Lorna Tavera, Cesar Puno, Melody Babaran, JU Production, Sir Larry Florina Dacumos, Paulos Lutumbahay, si Ma'am Lorna Dani Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo dito sa Joe Malone TV sa pagpasok sa membership natin. Kung meron tayong kung trip nyo, kung gusto nyo makatulong, makashare ng blessing, kung nakaka-LL kayo dyan, meron naman tayong join membership button dyan. Pakiclick na lang at lalabas na ang mahiwagang, alam nyo na yun. Okay, syempre yung mga nando doon sa OFW natin, yung mga laging nakikinig, nakiki-update, nakikinig, sumusuporta doon sa issue ng bayan na kailangan pag-usapan. Yung mga lagi nanonood sa atin, yung mga viewers natin, yung mga nagko-comment sa atin, maraming salamat po. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Ha? Pati yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Naku, ang dami niyan. Mga nagko-comment yan isa-isa. Sige, game. Ano tayo? Isang mega love shoutout po sa inyo lahat at paki-comment naman dyan sa baba kung saan yung exact location nyo. Location ha, hindi parte ng bahay kasi minsan may nag-comment sa akin watching from Cubeta daw eh. Wag naman ganun. Exact location. Okay? O kahit yung city, lugar, country, yan. Okay na ako dyan, ha? Para malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. O, di baling hindi na ako makarating dyan physically. Mahalaga, yung boses natin, yung vlog natin, nakakapunta na dyan. Napapanood na sa iba't ibang lugar, bansa o syudad man. Okay? Naku, ganda na itong pag-uusapan natin. Dito mo talaga, yung sa Senate, alam ko napanood nyo na to eh. Pero bigyan natin ng komento, bigyan natin ng reaction. Alam ko napanood nyo na to. Pero sa Joe Malone TV, syempre, may kanya-kanya tayong reaction eh. Alam ko paulit-ulit. Di ba napanood nyo na? O, then nakita na natin kung sino yung mga magaling, kung sino yung mga bias, kung sino yung mga nagdudunong-dunungan, kung sino yung mga nagbabasa lang, kung sino talaga yung may alam, at kung sino talaga yung para sa bayan, hindi para sa politiko, hindi para sa sarili niya. Di ba? I'm sure alam nyo na yan. O, pero ididikdikin natin pa din dito. Kasi alam ko maraming tutulog-tulog dyan eh. Yung mga hindi pa talaga, yung may hindi makagets.
Yung mga viewers ko matatalino eh. In fairness eh. Alam nila kung sino yung mga nagdudunong-dunungan, naggagaling-galingan, at kung sino yung mga talagang magagaling. Diba? Eh yung iba, yung mas marami pa rin yung tulog, yung mga hindi makapaniwala, yung mga nadadala pa rin ng mga bangag corporation. Panoorin muna natin kung paano mag-motion. Seconding motion, itong si Risa Hontivirus. Tapos panoorin natin itong si APC. Napakahusay. Maliban pa kay, ang daming magagaling talaga ng mga senador, no? Sa totoo lang, hindi nasayang yung mga boto. Kung sino man yung mga bumoto doon kila Senator Marcoleta. Sayang, hindi nakapasok yung iba, no? Nung nagkabotohan sa Senado, doon sa impeachment trial, kung i-archive by, di-dismiss o whatsoever, alam mo kung nakapasok yung Duterte, wala eh. Ngayon pa lang, hindi pa nga nakapasok yung ibang Duterte, gisado na eh, lamado na eh. Kung nakapasok yung mga iba, sila Atty. Hinlo, sila Lambino, sila Jamie Bondok, wala. Ang daming masasabi pa. Ang dami pa masasabi dahil puro mga attorney ang mga yan eh, di ba? Ang dami pa sanang mas lilitaw na ideas na talagang mga kuro-kuro na magpapalinaw na talagang may mga iilan. Actually, ilan lang sila eh. Kung di ako nagkakamali, mga 5. Na talagang gusto nila na ma-convict, maumpisahan yung impeachment trial. Na sa ganon, mawala ang Duterte sa landas nila. Parang ni-real talk nga sila ni Senator Chis at saka ni APC, di ba? Kung napanood nyo, na-real talk sila. O hindi man sabihin yung pangalan nila, syempre, hindi naman nila sasabihin yung mga pangalan nito mga to. Pero at least, alam natin, di ba? Kung lalo na sa mga napanood. Anyway, ito yung concise. Pinili ko lang yung kay Hontivirus saka kay Senator Peter Cayetano. Panoorin natin, tapos lagyan natin ang reaction. A motion, Mr. President, preceded by a brief manifestation. Earlier, Mr. President, Senator Marcoleta said he refuses to speculate on reversal. But the good gentleman's own position is based on his own speculation. Yung nasa likod ni Risa, yung dalawa, yung magkapatid. Kainin ka ng buo niyan. Utak sa utak lang That the labanan. SC will not reverse its decision. A tabling of the motion to dismiss, which is what I will second in a few minutes, Mr. President, a tabling of the motion to dismiss by the Senate today is not defiance of the Supreme Court. Wala pa nga po kasing final na decision. Kahit ang Korte Suprema po, iniintay pa ang comment ng VP. That is why I will be seconding the motion of the minority leader to table the motion to dismiss the impeachment complaint until the decision of the Supreme Court has attained finality. Tama po. We should exercise extraordinary prudence in this matter of transcendental importance. Still, I also wish to also take this opportunity to express my thoughts at this crucial moment for our chamber. Mr. President, I agree and I continue to respect the Supreme Court. Hindi po magbabago iyan. But, Mr. President, Doon ako natawa, no? Nire-respeto daw niya yung Supreme Court, pero panay naman ang kuda nila, di ba? Nakikita nila, kahit mo yung dalawa na yun sa likod ni Risa, ni Senator Risa, grabe yan, lalamunin ka ng buo niyan. Ganyang kalulupit yung mga yan, tapos sasabihin mo, nire-respeto mo Supreme Court. Supreme Court na nga yan eh. Pucha, kailangan pa ba natin tagalogin? Kataas-taasang hukuman, pero hindi nyo pa rin tinatanggap yung desisyon ng Supreme Court. Anong klase yan? Di ba? Anong klaseng paramdam yan sa mamamayang Pilipino na hindi nyo kayang sundin yung sinasabi ng Supreme Court? Sino susundin? Supreme Court na yan. hindi naman po ibig sabihin ng respeto ay pananahimik. Lalo na kapag inisip natin kung gaano kalaki ang nakataya dito. Wala na yung assistant. Magkaiba rin yung rumerespeto at yung bulag. Kaya naman, I will not be choosing silence, nor will I be turning a blind eye in the face of clear and unmistakable injustice. I am encouraged by the words of brave professors of the UP College of Law who in 2010 issued a sharp critique of a Supreme Court decision, Vinuya versus Executive Secretary, which said,
The court cannot regain its credibility and maintain its moral authority without ensuring that its own conduct, whether collectively or through its members, is beyond reproach. So, in the context of the SC decision, Duterte versus House of Representatives, I believe we need to shed light on some concerns which former justices and constitutional framers themselves, some of whom are here this afternoon, Mr. President, have underscored. Una, the Supreme Court decision was based on critical factual errors. At binanggit na rin po ito ni Minority Leader. And this has since been pointed out by no less than retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. For example, the decision said that the February 5 impeachment complaint was transmitted to the Senate without a plenary vote in the House. A simple check of the records, specifically House Journal number 36, shows that this is false. Walang haka-haka. Those official records are plain for anyone to see. Sabi tuloy ni retired Chief Justice Renato Espuno, na siyang chairman ng Philippine Constitution Association, the Supreme Court was faced with a famine of facts necessary to make a decision invulnerable to constitutional assaults. Pangalawa, actions already taken under a prior and valid interpretation should be recognized as legally effective. Yan naman ay mula kay retired Justice Adolf Ascuna. The House of Representatives was operating under the regime of the legal doctrines in Francisco and Gutierrez, which held that the initiation of impeachment proceedings begins from referral. Kung unconstitutional pala na sundin ang legal doctrines, in the words of Justice Ascuna, that is legally unfair. Paano nga naman unconstitutional kung sinunod lang nila ang patakaran ng mismong Korte Suprema? Dagdag pa po sa isang desisyon nitong 2020 lamang, Madreo versus Byron. Sabi ng Korte na kung may pagbabago sa doktrina at interpretasyon ng batas, dapat prospective ang aplikasyon nito. At ang pangatlo at huling punto, mistulang nadagdagan ang requirements sa proseso ng impeachment na hindi naman nakasaad sa ligang batas. These new limitations, Mr. President, are not found in our fundamental law. Wala yan sa konstitusyon at kontra yan sa accountability. One disturbing example, sabi ng desisyon, kailangan daw na isumite na ang bawat ebidensya laban sa opisyales sa pag-file pa lang ng complaint sa House. Dapat ba naka-attach na ang bawat bank slip, public record o testimonya ng witness na ihaharap kahit wala pa silang proteksyon ng Senate Impeachment Court? Ang tanong tuloy ng marami, realistic ba yan? Paano kung ang impeachment ay laban sa mataas na opisyal na kayang-kayang magtago ng ebidensya o manakot ng mga potential witness? Kakainin ng buo yan, tingnan nyo. Bakit humaba yata ang checklist ng proteksyon para magaling lang ka, sa impeachable officials? Samantalang ang taong bayan na nagtatanong, na naniningil ng pananagutan, Taong bayan. Taong bayan. sila pa ang pinahirapan. Sila pa ang nadagdagan ang requirements. Ayon sa Korte Suprema, an official facing impeachment does not stand to lose fundamental constitutional rights such as life, liberty, or property. Hindi buhay, kalayaan, o pag-aari ang inihahabla sa impeachment. Kung ang usapan naman ay due process, hindi pat ang mismong impeachment trial na nga ang mismong venue para doon. Maririnig ang dalawang panig. May ebidensya, may magdedepensa. That is due process. So what are we afraid of? At dahil nandito rin po sa gallery ngayon, Mr. President, ang isa sa mga constitutional commissioners na si Christian Monsod, di lalo po akong confident na mag-take exception sa isang sinabi kanina ng good gentleman mula sa Taguig at Pateros na dapat mahirap ang proseso ng impeachment.
Kontra po doon ang pananaw ng Constitutional Commission kung mababasa po natin ang records ng deliberations ng komisyon, partikular sa panig ni Commissioner Regalado. Muli, patuloy nating nire-respeto ang Korte Suprema. Pero pwede mong respetuhin ang isang institusyon habang nagtatanong at pinag-uusapan ang kanyang desisyon. Question mo In rin. Firestone Ceramics Inc. versus Court of Appeals, the court conceded that it is not infallible. Should any error of judgment be perceived, sabi nila, it does not blindly adhere to such error. In this jurisdiction, rectification of an error more than anything else is of paramount importance. In the 2010 letter that I mentioned earlier, the UP law professors said that the position of the Supreme Court as the final arbiter of all controversies requires competence and integrity completely above any and all reproach. A breach of these values, the professor said, does violence to the primordial function of the Supreme Court as the ultimate dispenser of justice. And the UP Law Dean who led that letter to the Supreme Court, walang iba po. Wala na, umiyak kundi na. ang nagsulat ng desisyon na ating pinag-uusapan. Dear Mr. President, dear colleagues, I believe this decision is of the highest public interest, whose consequences will echo through time and history. Maraming taon mula ngayon, pag-aaralan at hihimayin ito ng lahat. Mula sa mga estudyante, mga journalist, mga political analyst, mga academics, at higit sa lahat ng ating mga kababayan. One day, and this day will come, history will judge all of us based on our actions today, August 6, 2025. When history comes to remember, let's hope we stood where it mattered, that even in the face of doubt, we did what was right and just. Binabasa no? Deep respect for the Supreme Court and all institutions Actually, of our madali lang country, magbasa Mr. President. I therefore second the motion to table the motion to dismiss the impeachment complaint until the decision of the Supreme Court has attained finality. Salamat po, Mr. President. Senator Cayetano. Okay, bago tayo kay Senator Peter Cayetano, konting reaction lang. Lagi nilang ginagamit yung taong bayan na as if naman na talagang taong bayan yung merong gusto. Di ba? Na merong gusto, talagang taong bayan. Sila lang naman yung may gusto eh. Ilang sila eh, lilima sila eh. Di ba? Ang hilig, eto hindi ko alam kung magigets nyo to, pero logically, logic-wise, lagi nilang ginagamit yung taong bayan. Ito yung sasabihin ni Senator Alan Peter Cayetano, na bakit laging taong bayan yung ginagamit nyo? 'Di ba? Bakit hindi sabihin na opinion ko, 'di ba? Senator Hontiveros, ito ang opinion ko. Hindi ito opinion ng taong bayan. Ito yung opinion ko. Wag natin idama yung taong bayan kasi kung tatanungin natin sila, I'm pretty sure naman na lahat yan magdi-disagree din sa impeachment eh, 'di ba? I mean na wag nang ituloy na ituloy pa, 'di ba? Lahat yan boboto din ng yes, i-dismiss na yan kasi talagang dapat ang pinag-aatupag ninyo yung pangangailangan mas marami. Tama nga si Senator Peter Cayetano, Senator Alan, sinabi niya na mas marami pang problema na kailangan ayusin kaysa yung pamumulitika. Ito si Senator Alan Peter Cayetano, kinain niya ng buong buo si Sen. Risa. Bukalan. Pakinggan natin. Lupit nito. Dito ako napabilib President. talaga. Sabi po ng preamble ng Philippine Constitution, We, "We, the sovereign Filipino people, in order to build a just and humane society, in order to build a just and humane society, and establish the government that shall embody our ideal aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law, a regime of justice, truth, freedom, love, justice, freedom, love, love, equality, peace,
and do ordain, and promulgate this Constitution. Constitution. Kabisado Nanumpa po pa. tayo na susundin natin itong Yes, Constitution that's na the to. preamble. Madali pong sumumpa, mahirap to pa rin. Madali pong sumumpa na susundin kung naniniwala tayo sa desisyon. Paano kung hindi tayo naniniwala sa desisyon? Paano kung ang tinatanggal ngayong hapon na to ay si President Marcos at ayaw kong maging presidente si Vice President Sara Duterte? Will I have the courage to follow the same decision? Di That ba? is a test I apply to myself today. Tinignan ko po ang Supreme Court decision, solid po. Hindi nito inaalis ang kapangyarihan sa House to initiate impeachment. February 6 po, sigurado yan. In fact, before February 6, may quadcom na, magiging glorieta na yan soon. Tuloy-tuloy po yan, yung mga investigasyon na yon. Kasi ganun ang politika sa Pilipinas. I hope yung sa baha, imbestigahan din. I hope yung sa corruption, sa smuggling, sa karami-rami nating utang, not only this administration, last administration, 10 administrations. We in this room are all for accountability. Yes. At tama yung Supreme Court sa tamang panahon, Yes. tamang proseso. Jeremiah 29:11 tells us, For I know the "For plans I I know the have for plans you, I have for you, plan to prosper you, plans to not prosper to harm you and you." not to harm you, plans to give you hope and a future." Plano ng Diyos, pagpalain tayo. Prosper. Pero plano ng Diyos, durugin tayo. So, I remember, Plano rin ng Diyos na durugin tayo. So, mas maganda kasi yun na, yung the lowest, yung pinaka-lowest mo, nagkaroon ng milagro, nagawa ng paraan ni Jesus. Kasi ang ipe-praise mo, siya lang eh. Alam mo, siya lang ang gumawa eh. Hindi na sa capabilities mo eh. for Diba? this episode, I think it was in Twilight Zone, and it was also many times portrayed on television. What if nakilala mo si Hitler when he was 6 years old? Yan, maganda tong Or when analogy. he was a baby, papatayin mo ba siya? I think even sa psychology or philosophy classes, tinatanong to ng mga professors. What if you had that unique opportunity, nakatabi mo si Hitler nung 6 years old siya, Yes. papatayin mo ba siya? Yes. Yan, maganda yan ha, pakinggan nyo. Ang hirap sagutin nun. Of course, for us who believe that thou shall not murder, ang sagot madali. But what if you could have prevented the worst human rights violations in Holocaust. the world, the Holocaust? Yon. What if you could have prevented such fire of fascism that it actually swept, kung hindi ako nagkakamali, nag-Time Magazine of the Year pa si Hitler. Ah. I wonder what our answer is. But I know my answer here today. If you kill Hitler when you are 6 years old, if you justify the ends by the means, That means, you will create more Hitlers. So if the Vice President is guilty, dapat po siya ay i-impeach. Pero sa tamang panahon at tamang proseso. Nagsalita ng Korte Suprema na mali ang proseso, mali ang panahon. But yun po, Mr. President, sana kung ano ang discussion since February 5 dito na nakatuon kay Vice President Sara Duterte. Walang binabasa Sana yan, kung sino ang guilty sa mga baha, ganun din tayo. Yun. Hindi naman siguro si Sara ang gumawa ng mga baha. Yun. Sana po kung ano ang cause ng pagkabansot or stunting yung corruption, ganun din. Araw-araw talagang wag natin tantanan. Iba ka? Lastly, Mr. President, may I make an appeal to the media, our friends, the vloggers, yung iba nandito, political analysts, advocates, school deans, etc. Lawyers, Nakalagay kasi professor. dito, we all agree on a regime of truth. Parati na lang ang vloggers ang nasasabihan na fake news. Alam nyo po, marami tayong political analyst ngayon. Di naman sila analyst eh. Ang ibig sabihin ng analyst provides objective, non-partisan, data-driven explanation of political events, Non-partisan. systems, and trends. Ang ibig sabihin naman ng advocate champions a specific cause, policy, or interest group to influence public opinion and policy decisions in favor of their positions. Wala namang masama dun eh. So kung ikaw ay advocate, sabihin mo na lang.
Pero mag-a-appear ka sa TV, magpapa-interview ka, sasabihin mo political analyst. Ah. Pero gusto mo lang, bata mo maging presidente. Oh. Nililito mo pa ang tao eh. Mm. Ganun din po. Ilan beses kami binugbog dito nung iba na ang sabi, bawal daw ang isang senator judge na mag-move to dismiss. Pero sila din ngayon ang nagsasabi sa mga senator judge, mag-MR kayo sa Supreme Court. Saan ka kayo nakakita na hindi pwede mag-motion to dismiss? Judges dismisses cases because of no jurisdiction. Ang CA, 3 sila o 5. Hindi nyo lang nakikita sa publiko at hindi sila mag-move kasi sila lang nag-uusap. Ang Supreme Court, hindi ba dinismiss nila? Hindi ba sinabi nila no jurisdiction? Tayo kasi dito nag-usap sa hall na to. So natural, hindi naman pwedeng si Senator Batorni ay tumingin lang sa akin tapos maisip niya, dismiss. Walang manifestation dito na hindi sinasabi. My point, Mr. President, is that yung sinabi ni Mahatma Gandhi nangyayari na sa Pilipinas eh. Sabi ni Mahatma Gandhi, if it's an eye for an eye, the whole world will go blind. Lalim. Let's make our stand. Ilang beses ko narinig dito sa hall Yes. na to, ang taong bayan, ang taong bayan, ang taong bayan. Hindi ba naman lahat naman tayo halal ng taong bayan? Real Hindi ba talk. pwedeng sabihin ko na lang ang opinion ni Alang Cayetano? Yun. Isa lang naman ako eh. Mm-mm. Ang opinion ni Joel Villanueva. Ang opinion ni Mocha Uson, isa lang naman siya. Pero yung sabihin ko sa inyo, guys, ang opinion ng civil society, ang opinion ng Taong masa, bayan. Taong ang bayan. opinion ng taong bayan, dapat makonvict. Oh. Are we not overstepping and are we not confusing rather than enlightening our Yun. political processes? Yes, you might think this is a different Alang Cayetano from the impeachment of President Estrada, impeachment of President Arroyo, impeachment of yung hindi natuloy na impeachment kay CJ Davide, sa impeachment ni CJ Corona. But aren't we supposed to be wiser? Mm-mm. At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito nang magkalaban lang sa politika. Yun. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Di ba? Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach pero sa tamang paraan. I apologize if I'm emotional on this issue, but hindi tayo makawala eh. Ang Exactly. daming mas importante Exactly. pero nakapako tayo sa issue na to. Thank you, dear colleagues, and thank you to the Filipino Galing. people for the opportunity to share my thoughts on this. So I vote for the motion of Senator Marcoleta. Di ba? Kung kinain ni Senator Alan Cayetano, yung mga talagang gumagamit ng taong bayan, sila Senator Risa, na talagang gusto nila matuloy, na ang daming mas kailangan unahin, ang daming mas kailangan problemahin, bakit nakapako sa impeachment? Di ba? Ilang buwan na lang. August, September, October, November, December. 4 na buwan na lang, tapos na tong taon na to. Kung gusto nyong ituloy, edi magsampa ulit kayo next year. 2026. Diba? Pero obviously, ang galing ni Senator Alan Cayetano. Pinamukha lang niya doon sa mga yon na kinain niya ng buong buo na idea nyo na lang yan. Hindi nga yan ang gusto ng taong bayan eh. Stop using taong bayan. Ito ang gusto ng taong bayan. Taong bayan yung nalugi, taong bayan yung natalo. Sa pag-move ng impeachment sa archive o sa pagka-dismiss, taong bayan yung natalo. Tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na yan. Yung ganyang klase. Ibinubulag nyo lang yung taong bayan. Binubulag nyo lang sa sarili nyong impormasyon, sa sarili nyong paniniwala na gusto nyo, yun din ang paniwalaan ng taong bayan. Hindi ganun ang mga lawmaker. Di ba? Kung ganyan lang din, then stop calling yourselves as lawmakers. Kasi ginagawa nyo lang yung opinion nyo eh. Totoo naman eh. Di ba? May pagka-real talk din yung ginagawa ni Senator APC na sinabi niya na totoo naman na talagang kung gusto nyo talunin si BP Inday, kung ayaw nyo maging presidente, talunin nyo na lang si BP Inday Sara. Galing sa galing.
Alam nyo, hindi nyo kasi kaya eh. Diba? Alam nyo kasi na talagang tumatak na ang Duterte, Tatay Digong, lahat ng mga Duterte sa taong bayan. Galingan nyo na lang. Kumbaga sa basketball, okay lang naman yung mga physical na laban kasi parte ng game yan eh. Pero pagkatapos ng eskwela, ng basketball, kama yan. Pero kayo hindi. Ginawa nyo ng laro na, nilaro nyo pa. Pagkatapos, pinersonal nyo pa. Diba? Dapat galing sa galing. O, bakit? Hindi nyo kaya kasi wala kayong galing. Diba? Galing sa galing. O, kinain lang kayo ni St. Peter, ni St. APC. Diba? Kinain lang kayo ng bobo. Nagmukha pa kayong tanga. Talunin nyo na lang si BP. Galing sa galing. O, bakit? O, kung hindi tayong talunin sa galing, sige, labanan nyo ng pera sa pera. Pero mananaig pa rin. Yung kabutihan, hindi yung pera. O, kailangan ng tao. Survival yan eh, pera. Oh, pero naniniwala ako na kukunin lang yung pera pero iboboto pa rin nila kung sino yung nasa puso nila. Hindi nyo kasi kaya. Diba? O, puti nga na. Ewan ko ba kung paano kayo nanalo? Nabulag nyo lang yung taong bayan pero talagang sa totoo lang, wala. Yung utak lang sa utak. Ang layo nyo sobra kay APC. Sobrang layo nyo. Di ko na sinama yung sa yung sa kapatid eh. Pati yung kay Senator Marcoleta eh. Ang ganda rin ng speech na nagkasagutan pa sila ni Tito Sen. Pero wala. Kain na kain. Kinain lang ng buo. Yun ang kagandahan eh. Kaya lagi ko sinasabi noon, di ba, nung mga unang podcast natin na sinasabi ko na sana, lahat naman may karapatan tumakbo sa kahit anong posisyon ng public bilang public servant, sa kahit anong posisyon ng gobyerno. Pero sana, lagyan nyo naman ng requirements, ng qualification. May mga nagtatrabaho nga di ba? At least high school graduate o college degree holder, di ba? Bago nyo ilagay doon sa specific na position na yun. Bakit ito hindi nyo magawa? Lawmakers. Dapat mga law din, di ba? Mga lawyer, mga attorney, na sa ganun, first hand, alam nila. First hand na, ay mali ito kasi pinag-aralan namin to. Hindi yung kailangan pupunta pa doon sa staff nila na attorney. Tama ba to? O bigyan mo ko ng article chuchu. 'Di ba? At least okay lang naman, wala namang problema eh. Sana wala namang problema sana kung hindi ka, kung artista ka, 'di ba? Na hindi ka lawyer, o pwede ka naman mag-aral eh. 'Di ba? O kaya may staff ka na attorney. Pero ang kagandahan lang kasi pagka attorney at lawyer din, yung mismong mga lawmakers, first hand pa lang alam na nila kung may mali o may tama doon sa sasabihin nila, 'di ba? Hindi yung lalapit kada break, 1 minute suspension, tapos lalapit sa mga staff na lawyer, doon magtatanong. Walang problema. Batas naman yun eh. Kahit sino, pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Pero sana lagyan nyo lang ng qualification. Diba? Para, not unless ayaw nyo talaga umasenso itong Pilipinas, itong gobyerno natin. Talagang hindi kayo maglalagay ng qualification kasi gusto nyo, kaya nyo lang bulahin yung mga makukuha nyo sa pasayaw-sayaw, makukuha nyo sa pakanta-kanta, yung mga boto, di ba? Isa pa lang to si APC. Senator Rodante Marcoleta, isa lang din. Paano kung 24 senador, ganyan ang utak? Di ba? May kalalagyan ng Pilipinas, sa totoo lang. O di ba kayo pagod? Di ba? Di ba kayo pagod na ganito lang yung kayang gawin, ito lang yung kayang arukin ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas? Di ba? Kaya nga ang gusto ng Duterte, di ba? Kaya nga sa 2028, wala, talunin nyo na lang si VP, di ba? Yun kung kaya nyo. Di ba? Okay mga kayon, maraming salamat sa pakikinig. Siyempre dito lang yan sa Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, paki-double check mga kayo kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, subscribe ka na, wala namang bayad dyan. Maraming salamat. Issue ng Bayan. Ating pag-usapan.